hayaan nating makakuha tayo ng impormasyon at magpaliwanag itong si Jail Superintendent J. Rex Bustinera, ang tagapagsalita po ng Bureau of Jail Management and Penology. Good morning, Jail Superintendent Bustinera, sir. Good morning, sir. Yes, good morning po at sa mga sumusubaybay sa inyong programa. Opo. Jail Superintendent Bustinera, sir. Kumusta na po ngayon doon sa mga binabantayan yung piitan kung saan naroroon ngayon yung mga high-profile individuals? Halimbawa na, si dating Senador Ramon Payatas. Revilla Jr. dyan sa Payatas, Quezon City Jail ang nakakasakop. Kumusta po ang ambience ngayon dyan sa piitan? So far, maayos naman po ang sitwasyon natin doon. Wala naman tayong any negative or unusual report na natatanggap. Sa ambience naman ho, nagbago lang ho dahil na nagdagdag tayo ng mga additional security measures. Other than that, business as usual naman ho sa jail natin dahil may laman naman ho yun talaga at operational siya na jail sa city jail natin with 3,600 na mga nakakulong. Sir, focus muna lang kami saglit dito sa may Payatas sa City Jail ng Quezon City. May impormasyon na inihiwalay si dating Senador Bong Revilla sa iba pang kapwa-akusado ng DPWH officials. Tama ba? Tama po, makalipas ang ilang araw po ito base sa request ng lawyers nung apat hong former DPWH officials. Dahil ho ito doon sa nature ng kanilang kaso daw. At nangyayari naman ho talaga ito kasi nagiging security risk ho dahil daw ho yung statements ng apat ay against doon sa former senator. Magkakaiba. So, paano natin sila, sir, pinaghiwalay? Magkahiwalay ba ng selda? Paano, para lang ma-imagine natin. At Magkatabi lang ho na selda. Magkatabi lang ho na selda. Pero pinaghiwalay lang ho yung mismong selda. Kumbaga parang ganun. So, nag-iisa na si dating Senador Revilla doon sa selda niya. Yung apat magkakasama po. Tama po. Tapos, sir, kung di ako nagkakamali, may quarantine period kasi na tinatawag bago ihalo sila sa mga general kapwa population. PDL sa loob ng piitan. Hanggang kailan ito, sir? Tsaka so far, kumusta yung nangyayaring quarantine? May nakita ba na posibleng sakit na hindi sila pwedeng ihalo sa ngayon? Wala pa naman. Sa ngayon, wala pa naman pong nakikita. Kasama ho kasi sa 7 araw yung security assessment, risk assessment, interviews sa mga PDL, ibang PDL at posibleng makasama nila. So, yun na po yung kaya nga ho may mga initial assessment na ho tayo nung hiniwalay natin yung apat dahil doon sa concern ng lawyer nila sa security dahil sa nature ng kaso. Bakit kailangan interviewin, sir, yung ibang mga PDL? Kasi tinitingnan din po natin kung una ho ay tanggap ho ba nila. Pangalawa ho, nag-check ho tayo yung mga possible, baka may threat. May mga threat sa security niya. Ayaw din naman ho namin kasi may mangyari sa kanila habang nasa poder din naman ho namin. Sir, may petisyon na gusto ng kampo, kung hindi ako nagkakamali, na sa ibang piitan ilagay si dating Senadora Revilla. Kung hindi ako nagkakamali, tama ba, PNP Custodial Center? May tugon na ba dito? Kinuha na ba ng tugon ng Sandigan Bayan ng BJMP? Opo, actually, mismong pinapapunta ho yung warden natin sa Sandigan Bayan at dahil nga din ho dito para, kumbaga, makita mismo ng ating mga mahistrado ng Sandigan Bayan, nag-inspection ho sila, bumisita ho. Surprise inspection ho yun. At nangyari, kung ano yung actual talaga na meron doon, yun naman ho yung nakita nila. Pinakita din naman ho namin at sinamahan ng warden. Ano ho yung mga tiningnan nila? Tiningnan ho nila yung una, yung mga selda ng mga nasasakdal sa korte ho nila. Pangalawa ho, tinignan ho nila yung mga other functional areas sa jail kung totoo nga bang available ito para sa lahat ng bilanggo, katulad ng visiting area, lawyers area, kitchen, livelihood and education, kung ano-ano pa ho mga opisina. At tinignan ho kung handa ho ba talaga ang Quezon City Jail para sa pagdinig nitong mga akusado. Pinakita rin ho namin na may mga kapasidad na tayo sa online hearing, online dalaw, maayos na records office, maayos na opisina, at mga bilanggo na pare-pareho lang talaga ang selda na nakita rin ho, chinek din ho yung general population. And so far, positive naman ho ang feedback at wala namang any
any gap sa security o sa kahandaan ng pasilidad natin. Mhm. Oo. Jail Superintendent Bustinera, sir. Sabi nyo maitanong ko lang muna, hanggang kailan yung 7-day quarantine? Kailan magtatapos po yun? Tuesday ata. Expected po yun Tuesday o Wednesday. Next week po. So after nun, ilipat na siya sa general population. Pagka nilipat na siya, mga ilang PDL po yung makakasama niya na doon sa isang selda? O halo-halo na ba yun? Paano bang magiging setup doon ngayon? Ang polisiya po natin, yung design din ho ng facility na not more than 10 sa isang selda. Oh. Yung 5 lang ho ang higaan doon, double deck. Ayun. So, may 5 higaan double deck. So, ibig sabihin yung Komportable pa rin in a way. Oo, Kumpara kasi dun sa 10 lang ibang- Kasi sa iba, parang hindi ka na halos sa... makahiga. Oo. Pero hindi, bago kasi to, di ba? bago. Bago yung jail facility niyo, sir? Bago po ito, doon sa 3,600, lahat ho yun, komportable ho sila, maayos ang selda nila. Yun. Sa 3,000 po yun. Wow. Ibig sabihin, 1:1 bed. Oo. Parang ganun, ano? Ilan sir ang kapasidad? Tama po, Oo. 1:1 bed ho yun. Ang kapasidad ho niyan, pang more than 5,000. So maluwag pa. Oo. Tapos, sir, may tanong din namin dahil may mga video no kinuna naman nung dinala sa Sandigan Bayan nung sinuli yung warrant at saka nung binasahan ng sakdal. May mga komento lang ibang kababayan natin na yung ibang akusado na dinala doon ay nakaposas. Habang yung dating senador nung dinala doon at nung umalis doon ay Walang posas. walang posas. Meron, ano ba yun? Paano natin dinedetermine kung sino yung poposasan at sino yung hindi? Nakaposas ho yun lahat at siniguro ho natin yon mula kulungan hanggang Sandigan Bayan. Ang nakita ho nilang video, yun ho yung tinatanggalan ho ng posas sa loob, nag-CR ho yun. Yun ho yung nakapasok na ho, pinatanggalan ho sa loob ng Sandigan Bayan ng posas dahil protocol naman ho yun, depende ho sa judge. Yes. Tapos, umihi, nagpaalam magsi-CR. Kaya ho siya na videohan na walang posas nakahawak sa bantay natin. Papuntang CR ho yun. Pero nung palabas Nakabalik na ho na. ng Sandigan Bayan at pabalik ng jail, nakaposas ho yun. Kahit tingnan ho natin yung video. Ayun. Ibang Ayun, video lang malinaw. ho yun, ibang direction ho yung pupuntahan kasi. So, ibig sabihin na, Superintendent, na-splice yung ibang video, na-cut. Na kumakalat sa Opo, social kumbaga media. naangguluhan ho yun na Ayun. Walang iba ho yun posas. Oba. Kasi- Pero sinisiguro ho namin kahit tingnan ho natin, yung nakadilaw ho siya, nakavest, mula bus papuntang Oo, Sandigan nakabalot Bayan, ang kamay. Sandigan Bayan pa uwi, nakaposas ho yun. Ayun. Oo. Ay, Fairness. alam nyo naman ngayon, isang pitik lang ng camera May iba sa ng cellphone anggulo. o video. Iba na kwento. Oo, iba na ang kwento. Oo. So, nakaposas po pala. So, Nakaposas ho yun, papunta at pa uwi. yun. So, walang VIP treatment. Alam ko sir, nasagot nyo na to pero walang VIP treatment sa VJMP. Yes, walang Ayun. VIP treatment Oo. sa DJMP. Pinagutos na yun ng secretary natin at chief PJMP. Ah, Mananagot ho ang empleyado namin Yun. kapag gagawa Ay niya. sir, last point. pala kami. Yung Vitali, alam naman namin sir, hindi sa BJMP nangyari kasi naka-BJMP na damit si Vitali dun sa vlog. Sir, hindi nangyayari sa Sa BJMP ibang- yung mga ganong Yes, akusasyon? wala din po. Opo, katulad kay Vitali, dito sa mga former government official at pangkaraniwang bilanggo. Pag dumating ho yan, kumpiskado ho lahat ng gamit niyan. Wala ho yan, lahat ng hindi dilaw na damit, kinukumpiska, lahat ng cellphone, at iniiwan lang ang mga essential items. Sa case ho ni Vitali, 7 araw lang naman ho yan sa loob ng jail. Nailipat At yung na yan sa picture hong BI. kumalat, actual official activity ho yan, Bible study ho yan. Yun ho yung talagang stand-in po namin. Kasi wala ho kaming nakita, nag-imbestiga na rin ho kami dyan, pati ho yung lugar, itsura ng selda nun. Hindi ho BGMP yun, hindi ho ganun sa Taguig City Jail. Nagpiyansa ho siya sa kaso niyang unjust fixation. 7 days, ibinalik na ho namin siya for BI. sa detention center ng immigration dahil ho kailangan niya tapusin ang kaso at for deportation siya. At yun din ho utos ng korte sa amin na ibalik siya doon. Ayun. Yun lamang po muna sa ngayon, Jail Superintendent Bustinera. Sir, sa susunod po ulit at asahan nyo siguro every now and then makakausap ulit namin kayo. Dahil marami pa. Dahil marami pa kayong ikukulong dyan. Yes po, opo. No problem. Salamat po. Salamat sir. Good morning Mabuhay po po. kayo. Yes po. Good morning po. Good morning.
Mga kapuso, nakausap po natin si Jail Superintendent J-Rex Bustinera, ang tagapagsalita po ng Bureau of Jail Management and Penology. Meron naman pala.